Nung isang beses, mga bossing, may nakita tayo. Number 1 si Buloyski, mga kababayan. Number 1 si Buloyski doon sa survey nila, mga kababayan. Ngayon, ito yan, oh, dito ko nakita. Dito sa channel na to, ito, dito ko yan nakita. Archlight. Ayan, number 1 si Buloyski. Number 2, si Bungo. Number 3, Bato de la Rosa. Number 4, basta ho, lahat ng PDP nakasama ni Buloyski. Nasa top 12, pasok ho, mga kababayan. Saan ka pa, ha? Oh. Pero survey po nila, survey yan lang po. Ngayon, nakakita po ako dito, no? Main topic natin ito no? Nakita ko po nag-post yung Archlight. Sabi dito ni General Torre, mga kababayan, wala lang pumapatol sa kanya noon dahil presidente pa siya. Oh, yan. Which is, kung nakikita ho natin ngayon, mga kababayan, yun po yung katotohanan. Ano po? Pag pumatol ka kay dating Pangulo, naku, yari ka. No? Nakakatakot pumatol kay dating Pangulong Duterte. Baka mamaya bigla na lang yung sinasabi. Sa kanya din ho nang galing to, di ba? Nagtatanim kami ng ebidensya. Di ba sa kanya ho nang galing yun? Nagtatanim kami ng ebidensya. O, baka mamaya, ay, kinakalaban mo ang dating Pangulong Duterte, ha? O, eto. Ganito gagawin natin. Ang isang naisip ko nga ho, mga kababayan, no? Bumalik tayo sa nakaraan. Eto, patapos na po yung patapos na po yung pagiging presidente ni dating Pangulong Noynoy Aquino, mga bossing. Naalala nyo yung tanimbala? Ano po? Yung tanimbala, siguro malapit nang mag-election yun, mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali. Malapit nang mag-election yun. Or siguro election na yata. Di ba? Iniisip ko, hindi kaya grupo ni dating Pangulong Duterte yung mga nagtatanim-tanim ng gano'n? O para masira ang dating Pangulo na si Noynoy Aquino? O tapos, ganito eksena dyan. Tanim, bala, ganito, ganyan. O di ba? Sira si dating Pangulong Noynoy Aquino. Ngayon, pag entra ni Pangulong Duterte, mga bossing, yang tanim bala na yan o yang laglab bala na yan, ipapakain ko sa kanila yan. Baka naisip ko ganun Panahon ba ni GMA yun? Hindi. Kaya ano yun? Dating Pangulong Noynoy Aquino. Di ba? Oh, sabi ko, mukhang nadali nila si dating Pangulong Noynoy Aquino kung di ako nagkakamali. So ngayon, mga kababayan, yun yung mga nakakatakot kapag ka ikaw kumalaban sa dating Pangulo. Di ba? Yung mga ganyan. Wala lang pumapatol sa kanya noon dahil presidente. Kaso ho, ngayon mga kababayan, eto na. No? Dahil ang taong bayan, dahil ang taong bayan, mga bossing, nakikita na yung mga irregularidad nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Mga boss. Sorry, kakalabang kami. Mali pala yung mga pinagsasabi nyo sa amin. Mali pala yung mga ipinapakita nyo sa amin. O di ho ba, mga kababayan, kakalaban kami dyan. May yagbols na po ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan. Kahit po si Mark Ramos, araw-araw sinasabihin, baka mapersilapid ka. Baka mamaya, hindi ka na sikatan ng araw. Wapakilso tayo dyan, mga bossing. No? Wala na tayong pakialam dyan. Basta ang sa atin, maipahayag natin yung dapat marinig ng sambayan ng Pilipino. Dapat magising ang sambayan ng Pilipino sa pag-idolo sa mga ito. Di ba? Nakatapat po ng isang General Torre. Ngayon, hindi na siya presidente. He must be reminded that he should know his place in the scheme of things. Kasi ang dating Pangulong Duterte, alam niyo naman, estilo niya, siga-siga di ba? Pumatay tayo ng 15 senador para makapasok yung mga senador natin. Di ba? Bombahin na natin yan. Yung mga ganun mga kababayan, na kung tayo
Ang magsabi nun, mga boss, eh, malamang baka nasa rehas na ho tayo ngayon pa lang. Eh, siguro ang akala ng dating Pangulong Duterte, walang gagalaw sa akin, 'no? Hindi nila ako kaya. Hmm. Eh, kaso po may isang General Torre, mga boss, 'no, na handa at ready na tumapat sa dating pangulo. Isa po sa nakikita ko, mga kababayan, na parang patutunguhan po nitong si General Torre is papalit po 'to kay Marbil. Papalit po ito kay Marbil, mga bossing. Bakit 'to? Oh, nakita niyo naman po yung mga accomplishment na ginagawa niya. Si Buloyski, ayun, pinaiyak nito ang mga DDS. 'Di ba? Hanggang sa, siyempre, pikon na pikon yung mga DDS. Oh, ad hominem na. Oh, oy, naku, si Diwata. Oh, yan, ganito, ganyan, Diwata. Ang ano nila, tawag nila. Di ba? 4 na buwan, in-extend si Marbil. Oh, panigurado ko, ang kapalit niyan, eto hong si Torre. At naniniwala ho ako, gusto din ng sambayan ng Pilipino na si General Torre ang pumalit kay General Marbil. Sabi ni Arvin Laurio, Boss Mark, di nga siya makaporma kay Carbonell eh. Oo. Hindi, kasi ang nakikita ko kasing estilo ho, mga kababayan, ng dating Pangulong Duterte, ng mga DDS, no? Estilo ho ng mga DDS, mga kababayan, yung tipong sindakan. Ayan, sindakan, hindi po Malaysia, sandakan. Nakapunta na ako doon, ganda din doon. Hindi po sandakan ha, sindakan po ang estilo nila. Bakit to, mga kababayan? Eh, ganito, ganyan, o sige, magduelo tayo. No? Duelo tayo. Tapos walang pupunta, hindi naman pala pupunta. Eh, pangarap kong makasampal ng isang general. Pag nagkita kami nito, eh, sasampalin ko to. Sumagot si General Torre. Di ba? Eh, subukan niyang gawin. Nagkita po sila doon sa hearing ni Bato, na dinayo pa ni Bato yung hearing. Dinala pa sa KOJC. Ako ramdam ko yun, alam ko yun, na kaya nag-hearing bigla si Bato doon kasi malapit nang makuha si Kibuloy. O ano yun, kumbaga, parang nga ho sa akin, dapat investigahan ho yun eh. Yung hearing na ginawa ni Bato, ano po, isang araw na lang makukuha na si Kibuloy, tapos biglang inaano niya si General Torre na, Nick, wala na eh. Wala ka ng pag-asang mahuli. Balik ka na lang sa ibang araw. Pagka meron ka ng impormasyon ulit. Eh, hindi po nagpatinag ang general. Ayun, kuha si Kibuloy. Dapat maimbestigahan yun, yung kay Bato de la Rosa, mga kababayan. Obstruction yun, tingin ko. Tingin ko lang ho No, wag kayo magagalit. Tingin ko lang yun. Di ba? Yung estilo ho nila na sindakan, 2025, 2024, hindi na uuso. Ano po? O yung mga vlogger nila, sinindak pa yung mga congressman. Ano sabi do sa mga congressman? Pinatawag nyo kami Sige, eto. Magkikita na tayo, barbers. Magkikita na tayo, Dan Fernandez. Eh, anak lang mga tinapa, wala naman. Hindi naman po hindi naman po dinala yung yagballs nila do sa kongreso. Sa halip po, sa ibang lugar pumunta. Oh. Kaya, nasabihan ng bakla. Hindi in fairness naman po doon sa mga kababayan natin na nasa LGBT. Especially mga bakla. Mas matatapang pa po yan eh. Di ba? Sa mga lalaki. Di ba? Ewan ko lang po. Yung iba, mas matapang pa kay Harry Roque. Di ko sinabing bakla si Roque Kayo dyan, wala ko sinasabi. Kay Roque, matapang yun, matigas pa. Mas matigas, pinakamatigas na lalaki. Sorry. Pinakamatigas na lalaki si Harry Roque. Lalo na pagka narinig nyo, yung tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Favorite ko ho kasi yun, yung linya ni Roque na yun, no? Maton na maton po ang tingin ko dun eh. Maton na maton po ang tingin ko doon, mga kababayan. Kay Roque, bakit po? Malaki ang boses.
Pag sinabing, tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Yang. Doon ko napatunayan at doon ko paninindigan na hindi po Becky Mon yun. No? Lalaking lalaki. Pero ewan na lang po natin. Pag ginamitan po ng AR de la Serna ni General Torrean, naglalakad, ano? O, yun yung panghanap kay panghanap kay Roque. No, dahil nakikita na po na yung mga huling balita natin, 'di ba? Ano, sabi ng PAOK, malapit na mahuli. Siguro si General Torre, tulong na ako. Eto na si AR de la Serna, hawak-hawak, malakad. Eto yung panghanap natin ng heartbeat ni Roque. si de la Serna, lumalapit, lumalakas yung kabog ng dibdib ni Roque. Favorite po kasi niya na yun, assistant yun, si de la Serna. Wag na kayong kung ano-ano. Balikan na natin to. Ayan, totoo ho yan. Wala lang pumapatol dati kay dating Pangulong Duterte. Dahil nga, unang-una, siyempre, may takot na baka mamaya, mayari ka, baka mataniman ka ng ebidensya. Galing yun sa dating Pangulo, di ba? Nagtatanim sila ng ebidensya. Ngayon, may General Torre po, mga boss, natatapat sa kanya. Finish na. Posta na. Di ba? Sabi ni Sir Proy, kinikilig pa si Roque habang sinasabi, topless, kagat labi. Tapos nandun lang sila sa dalawang nasa isang bangka lang silang dalawa, Sabi ni Emerson, Papa Mark Ramos, walang live si Direk, ilang araw na. Kumustahin natin. Kukumustahin ko nga mamaya, no? Kakamustahin natin si Direk Freddy mamaya.